Good evening po sa lahat ng ating mga kapatid. Kumusta po kayo sa inyong mga tahanan? At muli tayo ay dumako sa ating gawain sa midweek service, no, every Wednesday. At ako ay humihingi ng paumanhin at dahil sa medyo problemado kami dito sa bahay ng internet, no, wifi medyo mahina, kaya ang ginawa ko ay pre-recorded na lang para tayo pa rin ay makadinig ng salita ng Diyos sa pagbahagi ng kanyang salita, no, para sa ating gawain na ito. At muli ako ay nangumusta sa lahat ng ating mga kapatiran. Nawa ay patuloy kayong lumago, patuloy kayong maghanap sa karunungan at kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos na buhay. Nawa ay magiging matibay ang ating pananampalataya sa Kanya, no? At bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Yes, Ama, dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, kami po, God, ay nagpapakumbaba. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Panginoong Diyos, kami ay lubos na nananampalataya sa inyo. Kami ay malugod na nagpupuri sa iyo, nagluluwalhati sa iyong kadakilaan, sa likod ng inyong mga kabutihan sa amin, sa bawat isa, sa lahat ng mga kapatiran na patuloy nyo pong iniingatan, patuloy nyong ginagabayan, at malayo sa anumang kasakitan, lalo na sa COVID-19, O God, na patuloy mo kaming pinoproteksyonan. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain nyo po ang bawat isa ayon sa inyong layunin at kalooban. Nawa sila ay makaranas ng kapayapaan sa kanilang problema. O God, bigyan nyo po sila ng solusyon sa kanilang mga hinaharap na mga trials at mga struggles, dahil tanging ikaw lamang, O Diyos, ang aming malalapitan sa halip ng aming mga pagkukulang, sa halip ng aming mga kabiguan. Tanging ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang siya magpupuno sa lahat, at ikaw lamang, O Diyos, ang aming pinagkakatiwalaan sa lahat ng problemang ito, dahil for us it is impossible, but on you, O God, nating is impossible. At purihin ka, O Diyos, at sampahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ang dalangin namin, O Diyos, na patuloy nyo kaming baguhin, patuloy nyo kaming ituwid, upang kami ay magiging kalarawan ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo, Lord. Dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan ng mga kapatiran na mayroong mga karamdaman. At sa oras at sandaling ito, O Diyos, itago nyo ang iyong abang lingkod. Ikaw lamang siyang makita, ikaw lang siyang maluwalhati sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Nawa ito'y magbigay kalakasan, liwanag sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Yan po. Mga kapatid, kung meron po tayong mga Bible dyan na nakaabang, maaari din po nating buksan at maaari nating basahin, no, sa aklat ng Jeremiah, no. English po yung aking binabasa ngayon, no. So from the book of Jeremiah chapter 9 verse 23, no. Sabi dito, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. Yan. Napakaganda, no? Ito po ay sinulat ni Prophet Jeremiah, no? Tungkol sa about the wisdom from God, no? Kung maalala nyo na nakarang linggo ay ating pinag-aralan, no? Ating binahagi ang salita ng Diyos about karunungan, no? Naggagaling sa ating Panginoong Diyos na buhay, no? So sinasabi dito na let not the wise man boast of his wisdom, no? Wala talaga tayong may pagmamalaki, no? Kasi ang karunungan natin is hindi nanggagaling sa atin. Ang karunungan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos, no?
Kaya ang title po sa ating pag-aaral tinatawag ay sinasabi dito is the one thing to pursue. The one thing to pursue, napakaganda, no? Nag-iisang dapat saliksikin. Yan. Sa Tagalog medyo malalim, no? The one thing to pursue, or nag-iisang dapat saliksikin, no? Ang sabi dito, what is that you want most in life? Gusto mo ba ng kayamanan? O gusto mo ng karunungan? Gusto mo ng kapangyarihan o power, posisyon, no? O kaya kasikatan, fame, or honor, no? Dangal, ikaw ay isang tanyag, no? Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi po tayo naghahangad ng mga ganitong klase sa ating pamumuhay, no? Subalit, ang lahat ay ibibigay ng Diyos sa inyo kung ito ang kanyang kalooban, no? Datapwat ang ating pananampalataya ay nakasentro sa ating Diyos na buhay, ang mga blessing ay talagang ibinibigay naman sa lahat ng mga tunay na nanalig at nagtitiwala sa ating Panginoon. So, sinabi dito na, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, no? Or the rich man boast of his riches. Lagi nating tandaan na ang anumang pinagkukunan natin ng lakas, ng karunungan, kaalaman, no, ang ating yaman, na lahat ay nanggagaling sa ating Panginoon Diyos, no? Kaya hindi natin dapat ito ipagmayabang, hindi natin dapat ito ipagmalaki. Datapwat tayo'y laging magpasalamat sa Kanya, no? Magbibigay kaluwalhatian, no? Because the blessings that came from God should always be thanksgiving, no? Lagi nating pasasalamatan dahil ito ang Kanyang mga ipinangako na kapag tayo ay nagiging tapat sa Kanya, kapag tayo ay nagiging masunurin sa Kanyang kalooban, lahat ng blessings, no, ay unti-unti niyang ibibigay sa iyo, no? Unti-unti niyang ipagkaloob sa iyo. Na ito yung Kanyang kaparaanan na we should first seek the Lord, no? Kailangan unahin natin siya. And all things shall be added unto you, di ba? Matthew 6 verse 33. Maalala mo, kaibigan, kapatid, ito yung Kanyang laging ibinibilin sa atin, na bigyan nating halaga ang kaharian ng Diyos bago pa man ang lahat, no? So, if none of these things is worth foreseeing, then ano dapat ang ating unahin? Ang kaharian ng Diyos na buhay, no? Kasi unahin mo yung mga bagay dito. Yayaman ka, no? Magkaroon ka ng posisyon, at magkaroon ka ng katanyagan, kasikatan, at ikaw ay namatay, no? At hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi mo nasunod ang Kanyang kalooban. Sa tingin po ba natin tayo ay may kaligtasan? Tayo ba ay may tiyak na kaligtasan mapupuntahan kung sakaling hindi natin inuna ang kalooban ng Diyos, kung hindi natin siya kinikilala, hindi natin siya sinusunod sa Kanyang mga utos? No, amen, no? Wala. Kaya mahalaga sa atin na magpatuloy tayo, mga Kristiyano na may mga pananampalataya, na dapat magiging matuwid tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay, no? Unang-una, meron tayong dalawang puntos, no? The one thing to pursue, number one is fellowship with God. Yan. Bakit natin pinipursue, no? Bakit natin sinasaliksik? Sapagkat nais natin na makipag-fellowship with God. Nais natin makipag-isa, makibahagi, no? Sa Diyos na buhay, sa Kanyang kalooban. Kaya tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo para malaman natin ang Kanyang kalooban, no? Kasi binigyan tayo ng kaligtasan, tapos hindi naman natin binibigyan ng importansya, hindi natin binibigyan ng halaga, no? Kaya dapat tayong makipag-fellowship with God, yung mga desisyon natin sa buhay. Kaya nga tayo bilang Kristiyano dapat
Christ-centered na tayo, hindi na tayo self-centered, no? Siya na yung nangunguna sa ating buhay, no? Siya yung pinapahalagahan natin sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat sandali ng ating buhay habang tayo ay patuloy na pumapaloob, no, sa salita ng Diyos, no? Mahalaga ito, yung fellowship with God. Hindi lang naman sa Diyos natin ito ginagawa, no, kundi sa kapatiran din. Kung mapapansin nyo, di ba, napakasarap na makasama natin ang ating mga kapatiran. Nandun yung kumustahan, nandun yung fellowship with prayer, no? How much kay Lord tayo nakipag-fellowship, no? At tingnan natin maigi, yung fellowship with God is nandito na paloob ang ating relationship with God. Kung gaano tayo kadalas tumawag sa Kanya, kung tayo ba ay nananalangin, tayo ba ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya, no? Ito yun, isa sa pinakamahalagang parte ng buhay ng Kristiyano is the fellowship with God. Hindi sa fellowship with your neighbor or fellowship with your friends, no? Ito yung pinakauna dapat. The one thing to pursue is to fellowship with God. Sa Kanyang kaluwalhatian, no? Sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabutihan na nagawa sa ating buhay. Na hanggang ngayon tayo ay nanatiling buhay, ligtas, at natatamasa natin ang lahat ng mga blessings. Hindi po ba, mga kapatid? Yan, of course, kasi tayo ay nakipag-isa sa ating Diyos, tayo ay nakibahagi, no, sa ating Panginoon. Number 2, to know Him and understand Him. O, di ba? Para mas lalo nating malaman at para natin mas lalong maintindihan kung anong kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban natin talagang nadadala tayo minsan, natatangay tayo sa tukso, sa maling paniwala, o nadisib tayo kasi nakalaban din natin gumagawa ng hakbang upang tayo ay linlangin, no? Upang tayo ay iwalay sa piling ng Diyos. So ito yung mga dapat na saliksikin natin, no? Dapat natin unahin, no? It is the one thing to pursue, no? Kaya mahalaga ito, mga kapatid, na dapat lagi natin isa isip at isa puso ang pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, na meron tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos sa buhay, no? Kaya nga, why you don't to try it and you'll know what is the will of God in you, di ba? Bakit hindi mo subukan na mag-focus ka kay Lord at saliksikin siya? No? Doon mo malalaman kung gaano kasiya, kung gaano ka halaga at napupuno ang iyong puso, ang iyong buhay kapag meron kang Panginoon na siyang nagdidikta, na siya mong pinagkakatiwalaan, at siya mong higit na pinaghahari sa iyong buhay. Okay. Kaya nga, the one thing to pursue in our life is just to know better God, no? Yung talagang nalalaman mo yung kalooban ng Diyos, the will of God, no? Is napakahalaga ito, mga kapatid, no? Kasi minsan pag kulang tayo sa karunungan, kulang tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon, minsan nagkakaroon tayo ng doubt, no? Diyan po minsan pumapasok ang kaaway, diyan pumapasok ang kalaban. Kaya nadadala tayo sa panghihinang loob, no? Lalo pagka mayroon tayong mga mystery. Actually, hindi naman tayo perfect, no? Kahit ako, inaamin ko, minsan nanghihinang loob, pero meron tayong mga kapatid, no? Meron tayong pastor na siyang nagbibigay kalakasan, nagbibigay strength sa ating spiritual na pamumuhay, na dapat hindi tayo panghinaan ng loob. Kaya patuloy ang paalala sa atin sa pamamagitan ng mga gawain na ito, no? Lalo pag Sunday, na dapat makakain tayo ng isang masarap na tinapay, no? Kung malalaman nyo, yung masarap na tinapay, yung spiritual life, the bread of life, no? Ang ating Panginoong Hesukristo, ang isang magbibigay kabusugan sa ating spiritual na pamumuhay, hindi sa pisikal,
no? Kaya dapat hindi tayo panghihina ng loob kasi ang ating pagkain ay nagmumula sa eternal, nagmumula sa kalangitan, no? Ito yung magpupuno. We should not live in our flesh but in spirit, no? Kaya huwag tayong padala sa anumang kagutuman, no? Kagutuman is yung nagbibigay sa atin kahinaan, no? Kaya we should fellowship with God and to know Him and understand Him, no? Nawa mga kapatid, sa paalala na ito ni Prophet Jeremiah ay magbigay ito sa atin ng kalakasan na patuloy tayong magsaliksik sa ating Diyos na buhay, no? Hindi natin ipagmalaki ang ating karunungan, ang ating kalakasan, na mayroon tayong trabaho, na mayroon tayong kayamanan, mayroon tayong kaalaman, dahil ang lahat ay nagmumula sa Kanya. Kung hindi natin siya uunahin, malamang hindi rin tayo pagpapalain. Kaya ang sabi dito ni King David, no, sa ating reference verse, sinabi niya sa Psalms chapter 27 verse 4, "One thing I ask of the Lord, and this is what I seek," sabi ni King David, no? "That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple." O, diba? Napakaganda. Wala daw siyang ibang hanapin, kundi ang makasama ang Panginoon habang buhay doon sa kanyang templo, doon sa langit, no? Ito naman talaga yung napakasarap. Aanhin mo yung kayamanan, aanhin mo yung katanyagan, aanhin mo yung kasikatan dito sa lupa. Ipansamantala lang ito lahat, no? Kaya seek. The one thing is to pursue and seek the Lord, no? We should fellowship with God, to know Him and understand Him better, na siyang maghahari sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Salamat mga kapatid sa pakikinig sa salita ng Diyos. Nawa ay patuloy tayong magbasa ng Biblia, patuloy tayong makikinig sa salita ng Diyos, at lumago tayo, no? Hindi lang sa pakikinig, kundi isa pamuhay natin ng Kanyang salita. Lagi nating tandaan na bukas, makalawa, sunod na araw, sunod na buwan, sunod na taon, hindi natin alam ang buhay natin. Tayo ay panandalian lang, no? Kaya lagi nating isa-isip at isa-puso na tayong mga Kristiyano ay meron tayong Diyos na buhay, na siyang ating inasahan, na meron tayong kaligtasan, at patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa Kanya ang papurit, pasasalamat. All glory to God. Tayo po'y manalangin sa ating closing prayer. Takilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay patuloy na humihingi sa iyo ng kaalaman, karunungan, na siyang aming magagamit sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, Panginoon Diyos. That one thing to pursue is to seek your presence, O God, na siyang madakila sa buhay namin, na ikaw ay aming masaliksik kalooban mo, Diyos, at mas lalo naming maintindihan ang iyong kalooban, at lalo naming maintindihan ang inyong ninanais sa aming buhay. Lord, salamat sa lahat ng mga provision, sa lahat ng blessings. Although hindi man namin nakikita ang lahat, pero alam namin na kami ay blessed sa bawat araw sa aming paggising. Blissful na po kami, O Diyos, sapagkat ito ay isang gift of life. Sa bawat araw ay nakakasama namin ang aming pamilya, kami ay nakakapagtrabaho. Lord, salamat na dalangin namin, O Diyos, ay patuloy nyo kaming ingatan at patuloy nyo kaming proteksyonan laban sa COVID-19 na ito, Lord, at sa anumang kadahilanan, lalo na sa tukso ng kaaway. Lord, sa iyo lang kami nagtitiwala at nananalig. Sa iyo lang kapurihan, kalwalhatian, noon, ngayon, at magpakailanman. Itong aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Remember always, God loves you and I love you too. Bye-bye.